the plot against Daniel. Verse 1, it pleased Darius to set over the kingdom 120 satraps to be over the whole kingdom, and over these 3 governors, of whom Daniel was one, that the satraps might give account to them, so that the king would suffer no loss. Then this Daniel distinguished himself above the governors and the satraps, because of an excellent spirit was in him. And the king gave thought to setting him over the whole realm. So the governors and satraps sought to find some charge against Daniel concerning the kingdom, but they could find no charge or fault, because he was faithful, nor was there any error or fault found in him. Gaya nung nasabi nung nakaraang scripture reading, itong Daniel chapter 6 ay kilala sa title na Daniel in the Lion's Den. At paborito na lesson ito sa Sunday School for Children o Bible Study ng mga bata. Yung title nitong chapter 6 ay symbolic of the situation in which Daniel found himself. Dito makikita natin yung karakter ng 3 klase ng tao dito sa mundo. Yung una, the good, presented by Daniel. Pangalawa, the bad, yung 2 administrators at yung mga kalsabwat na mga governors. At pangatlo, the indifferent, meaning walang pakialam, and this is presented by King Darius. So, inuna na natin last time yung mga bad guys, pero mag-focus lang muna tayo kay Daniel bilang public servant para makita natin yung contrast ng kanyang character kumpara sa kanyang mga kaaway, sa kanyang mga kalaban. Now, yung mga bad guys, continuing where we left off, verse 3, mababasa natin na sobrang nakakaangat o higit si Daniel sa lahat ng aspeto sa kanyang talino, abilidad, at moralidad. At dinescribe sa Bible as excellent spirit. Yung excellent meaning far superior kumpara dun sa 2 administrators at sa mga satraps or yung governors. Now, biyaya lang ito ng Diyos kay Daniel, yung kanyang knowledge, ability, at morality, which is rooted sa kanyang faith sa Diyos, na iti-take up natin sa mga susunod na scripture reading. Dahil ganito yung sabi sa chapter 1, verse 17. As for these 4 young men, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, yung huling tatlo, si Hananiah, Mishael, at Azariah, kilala natin sila sa mga Babylonian names nila na Shadrach, Meshach, at Abednego. Now, God gave them knowledge and skill in all literature and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. So, may bonus pa itong si Daniel. Parang kagaya siya ni Joseph, yung sa Joseph the Dreamer. Binigyan din siya ng gift to interpret visions and dreams. At sa assessment ni King Cyrus sa verse 20, silang 4 ay 10 times better kung ikukumpara doon sa mga Magi. Meaning, pag Magi, they are Persian wise men. At Chaldeans, yung counterpart nila, yung gamit na word na Chaldeans dito sa Daniel means Babylonian wise men. So, Magi, Persian wise men. Chaldeans, Babylonian wise men. At itong wise men ang pinaka-educated sa panahon na iyon. So, equivalent sila ng mga graduate sa mga Ivy League na universities or mga exclusive schools sa panahon natin. Now, sila yung pinaka-educated in terms of knowledge sa natural science, that is biology, physics, chemistry, and astronomy, kasama ang literature at philosophy. At ibang-ibang culture dahil ang Persians ang nagpasimula ng cross-cultural exchange of ideas. Sila yung merong religious tolerance, yung open-minded sila. At syempre, bawas gulo din dahil mas mahirap mag-control ng mga sinakupan mo kung pati yung mga religion nila papakailaman mo, pagbabawal mo. At mga Persians din ang unang nag-preserve or maybe sila yung mas active nag-preserve ng mga ancient knowledge. Sila yung mga forerunner ng mga scientists at doctors sa panahon natin ngayon
Bagamat kagaya sa panahon din natin ay maraming peking scientists at doctors, lalo sa social media. Maraming false wise men din sa panahon nila na interesado lang dun sa grandeur o yung karangalan associated sa title na wise man. Kasi mataas yung position nito sa society at nagiging royal advisors din sila. So, may mataas na kapit sila sa gobyerno. Itong biyaya ng Diyos na talino, abilidad at moralidad kay Daniel ang dahilan kaya naman hangang-hanga at satisfied si King Darius sa kanyang performance bilang administrator. Sa tatlong responsibilities ng administrators, which is administrative, legislative, and judicial, same as what meron tayo sa Pilipinas, nami-meet or na-exceed pa ni Daniel ang expectation ni King Darius. Ang target sa tax collection niya dahil sa combination ng good governance, transparency, accountability, at walang korupsyon o pagnanakaw, which contribute sa maganda at maunlad na economy ng area ng Babylon. Presumably, yung modern-day Iraq yun, kasama ang Kuwait and the western half of Iran, based sa history. Maganda ang ekonomiya nila at the height of the Persian or Achaemenid Empire. Maayos na peace and order dahil sa patas, meaning walang pinapaboran o walang kinikilingan, at mabilis na pagpapatupad ng batas. At dahil sa maganda at maayos ang public service sa lugar na nasasakupan ni Daniel bilang administrator. Verse 2 and verse 4 of this chapter. Ang question, paano naman nagkaroon ng accurate evaluation si King Darius regarding sa performance ni Daniel as administrator? Di ba? Today, mayroong mga system na nagmo-monitor ng performance sa kumpanya. Paano ba nalaman? Dahil ba magaling ang communication skills or mag-present si Daniel? Or baka huling-huli niya ang kiliti ni King Darius? So, bukod sa pumapasok na pera sa Royal Treasury na malinaw na ebidensya at resibo, yung mga Royal Secretaries at Royal Emissaries or Emissaries, sila yung tinatawag na the eyes and the ears of the king. Parang katumbas sila ng mga political officer nung time ng old Soviet Union or yung isang bahagi ng SS ni Hitler sa panahon ng World War II. Sila yung nagre-report kung ano talaga yung nangyayari, mga katiwala ng hari. Sila yung nagko-corroborate or nagva-validate ng mga nire-report ng mga administrators sa kanilang mga accomplishments. Kung meron man silang equivalent ng MANCOM meeting or periodic huddle meeting with King Darius. So kitang-kita dito yung laki at layo ng achievement ni Daniel versus sa kanya mga co-administrators. Kaya naman napag-isipan or na-consider ni King Darius na i-promote si Daniel as Prime Minister ng buong Achaemenid Empire. Now, mabilis nakatunog itong mga co-administrators at mga satraps or baka lang masyadong obvious itong si King Darius sa paghanga sa pamamalakad ni Daniel or obvious yung kanyang favoritism at dito na nagsimula yung trouble. Hinain na matinding inggit at pagsiselos, envy and jealousy itong mga administrators at satraps na feeling nila baka lang na bell curve lang sila kaya bababa ang kanilang performance rating kumpara kay Daniel.